A blessed, blessed morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Pagpalang Thursday morning po sa ating lahat. Tayo ay narito muli para gumanap ng ating morning devotion. Ayan. Ayan. Dito sa amin ay malamig, mahangin, hindi naman sobrang makulimlim din, no? Dahil sa bagyong Ada. Ayan. Yung mga affected po ng bagyo, sana kayo ay nasa safe na lugar. Ayan. At sa ating pagsisimula ng ating morning devotion, tulad po ng dati, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin, sa panibagong kalakasan na taglay namin at sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli kami ay tatanggap ng iyong mabuting salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa gawain na ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi nito. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may karunungan at kalinawan, Panginoon. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga nakakasama namin online at nanonood ng replay ng live na ito, na patuloy mo pong pagpalain, gabayan, Panginoon, at palaguin sa kanilang buhay spiritual, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling at hindi nakaka-attend o panood ng gawain na ganito, Panginoon. Tulungan mo po na nawa sa susunod na pagkakataon ay magkaroon sila ng pagkakataon, Panginoon, na makaparticipate sa ganitong gawain. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran, yung na mga dumaraan sa mga pagkakasakit at pagsubok sa buhay. Patuloy mo po silang haplusin at pagalingin at bigyang katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Linisin mo po, Panginoon, ang aming puso't isipan. Gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat na humarap, Panginoon, at tumawag sa iyong banal na pangalan. At muli, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed, blessed morning po ulit sa bawat isa. Sa umagang ito, sa ating pagsisimula, no, ng ating gawain sa oras na ito. Ang title ng ating morning devotion ay Staying the Course. Ayan, the journey of perseverance in the new year. Ayan. Pasensya na po at talagang halos kagigising ko lang din kasi masarap patulog. Ayan. So, staying the course, no? Pagka sinabi mo staying the course, parang nai-imagine ko dyan yung nagta-travel, boat, no? Ang boat, ang hirap mong alam nyo may mapa rin yung mga yan kahit ang airplane, no, doon sa Himpapawid, wala tayong nakikitang mga roads, wala tayong nakikitang mga linya-linya, pero meron silang mapa, may sinusundan sila. So sa isang naglalayag o sa Himpapawid, napakahalaga nitong staying in the course, no? Para hindi ka madisgrasya, hindi ka maligaw, mapunta kung saang lugar. Ayan. At ang Bible verse na ating pagbabatayan, no, ay matatagpuan natin sa James chapter 1 verse 12. Basahin ko po sa English. Ang sabi, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Yan. Basahin din natin sa Tagalog, no? Santiago, Aklat ng Santiago,
Kapitulo 1, versikulo 12. Ang sabi niya, huwag sabihin ng, sa 12 pala. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Napakaganda. Basbasa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. No? Napakaganda. No? Mapalad daw ang taong nagtitiis sa tukso or mga pagsubok, no, sa buhay, no, sapagkat ang pagsubok sa kanya siya'y tatanggap. Ito yung rito, no, merong perks, no, merong kang tatanggapin, at etong tatanggapin mo, walang amount of money or any material things na magiging katumbas, no. Ito ay putong ng buhay, no, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yan. So, sa ating pagpapatuloy, no, kung nasusundan ninyo yung ating morning devotion from January 1 hanggang sa araw na ito, no, ito yung mga nasimulan natin ng January, no, na nais nating mapagtagumpayan hanggang sa dulo ng taon na ito, no. At syempre, habang pinagpupursigihan natin yan, may mga trials talaga, no? May mga trials sa buhay natin. Okay, ito yung dito nga sa ating morning devotion, no? Dito sa part ng nasa second week na tayo, no? So parang actually patapos na tayo sa second week, no? Friday, last morning devotion na tayo ng second week of the month January. So magkaroon tayo ng reality check, no, mid-January reality check, no. So we are now about to finish the second week of 2026, no. So some of us, the newness, yung parang etong bagong taon na to, no, the newness of the year is starting to feel like sameness, no? Parang sameness of the daily life. Kumbaga, paulit-ulit, no? Ito na naano na natin. Ito na yung reality, no? This is often where our initial excitements hit a wall, no? Whether it is a personal goal, a spiritual discipline, or a difficult circumstances you carried over from last year, the temptation to drift or give up is real. Ayan, no? So, etong second week, so yung first week natin, no? Kung nag-start ka ng goal mo for the first week, etong second week na ito na yung nafe-feel mo na talaga, no? Yung parang minsan tinatamad ka na, no? Parang nagko-question ka na, itutuloy ko pa ba to? Kaya ko ba to? No? Matatapos ko kaya to? No? At kung yung ginogol mo, no, something na nagre-require ng physical movement, no, yung kumbaga ay for example, no, gusto mong maging physically fit. So ito talaga magre-require to talaga sa iyo ng kailangan kikilos ka talaga, no? Kasi kailangan dito ang exercise, ang muscle building. Yan. So, habang ginagawa mo ito, kung nag-umpisa ka last week, no? For sure, for this week, sumasakit-sakit na yung mga kasuan mo. At saka, nafe-feel mo na, no? Kasi, meron ng, dyan, no? Meron ng nai-stretch dyan. And kung ano ka naman, no, kung in diet ka naman, no, nagpipigil ka ng kumain ng mga matatamis, no, for sure this week parang nagki-crave ka na. Yan. Something na dinadaanan ng halos lahat ng mga nag-goal na magkaroon sila ng magandang pangangatawan. Katulad nga, no, so dito, no,
kahit ganun pa man, no, kahit andoon yung temptation na parang gusto mong mag-give up, no, ang dito sa ating morning devotion, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano, no, ay hindi mo na-define, no, or hindi nasusubok o nakikita, no, yung buhay Kristiyano, hindi mo makikita sa pamamagitan ng magandang umpisa. Yan. So, kung maganda man yung umpisa mo, it doesn't mean, no, na maganda yung pamumuhay mo bilang Kristiyano, na ikaw ay well-disciplined, ikaw ay talagang nagpa-persevere. Hindi mo yan makikita sa umpisa, no? Siyempre. Kundi, makikita mo yan sa kung papaano mo siya isinasabuhay araw-araw, no? It's by how we persevere, kung papaano mo talaga pinagpupursigihan itong bagay na ito araw-araw. Yan. Yung mga binanggit ko is, yung mga goal na yan is dito lamang sa mundo, katulad ng muscle building, no, diet, no, kung ang purpose natin dito ay para makagain tayo ng confidence, no, dito lamang sa mundong ito, no. Pero kung mas malalim pa yung gusto natin, no, katulad ng discipline sa ating pag-uugali, no, meron tayong may mga habit tayo na gusto nating tanggalin, no. It requires talaga sa inner natin ng talagang matinding pagpupursige, no? At syempre disiplina pa rin, no? Disiplina. So, meron tayong 3 bagay dito mula rito sa ating Bible verse. Meron tayong 3 bagay na tatalakayin. So, number 1, no? Binanggit dito yung yung trial, no? Blessed is the one who perseveres under trial. So, yung una, trials are the training ground. Yun, no? So, wala yan sa pag-uumpisa natin, no? Nakikita, no, yung disiplina ng isang Kristiyano, no, sa araw-araw na pinagwawagian niya yung mga pagsubok sa kanyang buhay. Kasi yung trial, that's the training ground, no? Naalala ko yung mga sundalo, ang naiisip ko rito yung mga sundalo na dumadaan sa training. Ayan. Hindi naman talaga hindi naman talaga makikita yung kanilang discipline sa isang magandang umpisa o matikas na pagtayo lamang, no? O pagka tumayo, nakita mo ang ganda ng forma, no? So yun yung first impression na tinatawag, no? Wow, siguro disiplinado to kasi ang ganda ng tikas, no? Pero actually hindi mo doon talaga makikilala, no, yung talagang totoong disiplinadong sundalo, kundi kung papaano siya nagpa-perform sa kanyang training. Yan. Meron niyang nagsabi na yung pagiging disiplinado daw talaga nakikita hindi dun sa panahon na maraming nakatingin sa'yo na nagpa-perform ka, kundi sa panahon na walang nakatingin sa'yo, pero talagang pinagpupursigihan mo pa rin yung performance mo. So, discipline talaga, no? Discipline. So, dito sa James 1:12, no? Begins with a surprising word na blessed. Oo nga naman, no? Mapalad. Yan yung sinabi dito sa James, no? Doon sa Tagalog, wait lang. Sa Tagalog, ano na nga yung sinabi niya? James 1:12 ang sabi, tama, mapalad ang taong nagtitiis. So, surprising word daw. Bakit kaya? We usually feel blessed when things are easy. Tama, oo nga naman, no? Kasi ang umpisa niya, mapalad, no? Pero yung kasunod niya, yung mga nagtitiis. Kaya parang mag-iisip ka, no? Kasi usually,
parang dito sa mundong to, pakiramdam mo, mapalad ka pagka masarap ang buhay mo, pagka wala kang pinagtitiisan, no? Pag tuloy-tuloy lang, no? Yung ginagawa mo na walang humahad lang, no? Yun yung feel mo na blessed ka. Pero dito, sa verse na ito, mapalad yung mga nagtitiis, no? But James, no, tells we are blessed when we persevere under trial. In the same way, that a muscle only grows when it meets its resistance. Yun na nga, no, yung binanggit ko, no, sinasample ko kanina. So parang ito yung magandang example dito, no? Kasi sinabi rito na blessed, no, o mapalad ang mga nagtitiis, no? The same way na makikita natin sa isang taong dinidisiplina niya yung kanyang pangangatawan, no, na ma-build yung kanyang muscle, no? Nagtitiis din siya nitong morning exercise, no? Gigising ng maaga, mag-exercise, and pipiliin niya yung kanyang kakainin, no? Kahit gustong-gusto na niyang tikman yung mga parang masasarap na pagkain, andoon yung titiisin niya, no? I-deprive niya yung kanyang sarili sa mga bagay na ito, no? Hindi lang to isang araw, no? Kundi talagang dapat tuloy-tuloy to araw-araw. At yung mga first few weeks na ginagawa mo ito, mararamdaman mo na masasakit, no? Yung mga muscle. Pero yung mga muscles na yan, no? Yun na yung nagpo-form ng maganda, no? Yun na, tinatanggal niya na yung mga bad fats, no? Pino-form niya na to as energy. Yan. So, sa mga mahilig manood ng mga healthy, healthy vlogs, napapanood ko yan, no? Na yung mga muscles pala na yan, pagka na-exercise siya, no? Yung fats, itinaturn niya, kino-convert niya into energy. So, nagkakaroon ka ng mas additional na lakas pa habang ginagawa mo, no? So, pero may resistance na tinatawag, no? Kumbaga parang yun na nga, medyo pagka ginalaw-galaw mo, medyo masakit. Pero actually, yung part na yun na sumasakit, doon mismo nagpo-form, no? Yung magandang hugis sa ating katawan. So our faith, no, hindi lang yung sa ating faith, no, our faith only matures when it is tested. So the same way na yung muscle ay nadidevelop pagka nagkakaroon ng resistance, the same way yung ating pananampalataya ay nagmamature pagka dumadaan dito sa mga pagsubok sa buhay o trials, no? So parang ganito, no? Yung mga bagay na napagdaanan mo at nakita mo, no, na ang Panginoong Diyos ay nandun sa iyo, no, para tulungan ka. Hindi ka natakot na humarap pa sa mga susunod na mga pagsubok sa buhay, no? Minsan siya sa iyo, kumbaga, parang pagkain na, no? Parang pagkain na sa iyo itong mga pagsubok sa buhay, no? Nagbibigay din siya ng energy sa iyo, no? Pinalalakas ka palalo, no? The same way yung sinasabi ko nga, no? Na yung fats, tinaturn niya into energy, no? The same way dun sa ating faith, na itong mga trials na ito, it brings maturity, no, sa ating buhay Kristiyano. The challenges you are facing the second week of January, no, be financial, emotional, or spiritual, no, are not roadblocks. Ayan. Kasi, di ba, may tendency tayo na isipin natin na bakit kaya ako dumaraan sa mga ganitong pagsubok. Ayan. Baka mamaya hindi gusto ni Lord tong ginagawa ko. Pero, isipin mo, mabuti naman, tama naman to. Pero, bakit kaya, no? Kasi, minsan, ganun tayo manghina, no?
parang yun na nga, since ang ginamit nating example dito yung exercise, no, minsan pagka inisip mo masasakit yung katawan ko, baka hindi nakakabuti sa akin tong ginagawa ko, minsan ganun yung nasa isip natin, no, pero actually, they are the very tool God uses to strengthen your character, no? The same way na yun yung tool, yung mga masasakit na bahagi, no, ng mga muscles natin, yun yung kino-convert as energy. The same din, no, sa ating spiritual life. So, yun yung sa physical natin, ganun yung nangyayari. Sa spiritual natin, ano, it's the same tool, no? Yung part na nahihirapan tayo, nagpo-persevere tayo, doon binibuild yung character natin. Ayan, no? So wag nating isipin o wag tayong manghina na tayo ay dumadaan dito sa mga trials, mga pagsubok sa buhay. So, number 2, no? The weight of the crown. Ayan, no? Yung crown o yung prize, no? May bunga, no? Mabigat na crown, no? Ibig sabihin ay something worth, no, na pagsumikapan natin. So, the verse promises a crown of life, no? In the original Greek context, this referred to the Stephanos. Stephanos pala yung salitang crown, no? Dito, no? The laurel wreath given to the victors in a race, no? Oo, yung laurel, yung crown of wreath, no, na binibigay. Makikita mo dun sa mga Greek na mga nasa mataas na katungkulan, meron silang dahon ng laurel dito sa kanilang ulo, no, na nagsisimbol yon ng victory, no, victory sa kanilang laban, no. So yun yung sinasabi rito, no? Ibig sabihin, yung mga taong nagsusuot no nung panahon ng sa mga Greek o sa mga kahit sa Romans, no, yung mga nakasuot ng laurel dito sa kanilang ulo. Ito ay mga matataas na tao, no? Mga ruler, mga kinikilala na nagko-conquer, no, sa mga lugar. Ayan. So, this crown isn't a reward for being perfect, no? It is a promise to those who stay in the race, no? Ito ay pangako, no? Hindi ito sa mga ano ba 'yon? Perfect yung in physical form, ano? Yung makikita mo, ay, parang wow, ano siya, yung someone na nasa kanya na lahat, no? So, hindi doon binibigay yung crown, no? Kundi, ito ay ipinapangako doon sa mga tao na sa kabila ng kanilang mga pagsubok sa buhay, no, sa kabila ng mga nararanasan nila. Minsan tayo, no, kasi ang tao nandito sa mundo, minsan may tendency tayong tignan kasi natin yung mga kapaligiran natin. So yung mga tao na nakikita natin masarap ang buhay, napaka-perfect, feeling natin sila yung merong crown, no? Sila yung nagtataglay nitong crown na ito, pero mali, no? Hindi ganoon ang sinasabi, no, nitong verse natin, kundi yung mga dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, yung mga nagpe-persevere, no? Eto, sila yung mga makakatanggap nito. So, the motivation for our perseverance isn't just our own willpower, no? Hindi yung ating sarili lamang na kakayahan. Pag sinabi mo kasing our willpower, no, limited, no, yung ating kakayahan, yung ating energy. So, hindi ito tumutukoy lamang, no, sa ating kakayahan. So, kunyari, si Manny Pacquiao, malakas siya eh. So, siya lang ba ang magtataglay ng crown? Kasi parang siya lang yung kayang gumawa ng mga pagsubok na yon. So, hindi doon, no, sinusukat, no, hindi doon tayo na motivate, hindi tayo na motivate doon sa ano natin, sa lakas natin. Kasi kung lakas natin
katulad ako, mahina talaga ako. So, papaano, no? Kundi, ang motivation natin ay sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Yung kalakasan natin, nasa Kanyang pag-ibig sa atin. No? Ganon. Ganon. Kasi ang ating Panginoong Diyos, ang kalakasan niya, ang power niya, no? Walang nakakasukat. No? Ang Kanyang kapangyarihan, walang may kayang gumawa, no? Tanging ang Panginoong Diyos lang. Kaya hindi tayo dapat tumingin sa kakayahan natin, no? Kunyari, kaya ko to, no? Kaya ko to talaga, magagawa ko to hanggang sa dulo nitong taon na to, no? Hindi enough 'yon para ma-motivate tayo. Kundi lagi nating isipin na ang Panginoong Diyos ay narito para tulungan ako, para gabayan ako. So, at yung kapangyarihan na meron siya, yun ang panghahawakan ko para magawa ko to. Yun. So, we keep going because we know the one who is waiting for us at the finish line, no? Kaya tayo nagpapatuloy, no, sa ating takbuhin, no, sa buhay na ito, kasi alam natin sa dulo, alam natin kung sino yung naghihintay sa atin. Yan ang ating Panginoong Diyos. Yan. So, anumang trials o kabigatan dito sa buhay, no, hindi tayo matatakot na harapin dahil andyan ang Panginoong Diyos para tulungan tayo hanggang sa dulo, no, ng takbuhin natin ang ating buhay, no. So, number 3 is standing the test. Ayan. Alam nyo, meron akong napanood na this is a true to life story. Parang ilang beses ko na yata nabanggit dito sa morning devotion yung buhay ni Samperini, no? Isa siyang Italian by blood, pero tumira o nag-migrate yung kanyang buong family sa US. At siya, no, nung bata siya, binubuli siya. Pero, minomotivate siya nitong kuya niya, no? Kaya mo yan, run, ganyan. So, siya, no? Na doon siya namomotivate habang sinisigawan siya ng kuya niya na tumakbo ka. So, kung halimbawa, hinahabol siya ng mga nambubuli sa kanya, naiisip niya yon, tatakbo siya ng mabilis hanggang sa nakita niya yung kakayahan niya na kaya pala niyang tumakbo ng mabilis hanggang sa naging player siya, no, inilaban siya sa Olympic sa marathon. Ayan, no. So sikat siya na na mananakbo, nanalo siya, no, sa Olympic. So nagdala siya ng medalya sa bansang Amerika. Pero, no, akala natin yun yung victory sa buhay niya, pero hindi yun yung tinitignan niyang victory sa buhay niya. Ito ay nung kinuha siya as soldier na ipinadala sa Tokyo para lumaban, no, sa gera. Yun yung talagang masasabi niyang greatest na achievement niya sa buhay niya, dahil doon niya nakita ang tulong ng Panginoong Diyos doon sa panahon na talagang nasa malaking trial siya, no? Kasi una, nandun sila sa aircraft, bumagsak yung aircraft sa Pacific Ocean, no? Imagine mo, Pacific Ocean yun. Pero nabuhay siya. Ilan sila? 4 na nabuhay. Pero later on, nagpa-laot-laot sila ng 40 days doon. So, 40 days, imagine mo, sa katirikan, buong nakatirikan ng araw, no? For 40 days, nasunog na yung kanilang mga balat. Tapos, naghahanap na sila ng malinis na inumin kasi syempre maalat yung tubig sa dagat, ano. So hanggang sa unti-unti ng nauubos talaga yung lakas nila, and eto na, dumating na yung time na gumib up na yung mga kasama niya, no. 2 na sa kanyang mga kasama ay namatay, and andoon na yung test na parang
temptation na parang wala na tayong makain, kakainin na ba natin sila. Pero dumating pa rin doon yung pagkakataon na eto may isda dito. So in short, ihinulog na nila sa tubig yung mga namatay nilang kasama. So andun na, syempre andun na yung panlulumo, no? Sigurado nung time na yun, nahiisip niya lang baka doon na rin siya mamatay, no? Pero ano siya, no? Nakakita sila ng plane, no? So kinawayan nila ng kinawayan. Sadly, no? Etong plane na to, plane pala ng mga Japanese, mga kalaban. So na-rescue sila doon sa dagat na yon, no? Pero ano sila, na-capture naman sila ng kalaban. So doon talaga yung pinakamatinding paghihirap niya, no? Syempre nakakain siya ng konti, no? Pero andoon yung torture, no? Hindi lang physically, no? Mentally, yan, lalo na pinag-initan pa siya ng isang Japanese na mataas ang katungkulan, no? Talagang parang gigil na gigil sa kanya kasi talagang hindi masira nitong Japanese yung yung katatagan sa loob nitong si Samperini. Kaya alam mo, parang nanggigigil na yung Japanese kahit tino-torture niya na, talagang nakatayo pa rin, no? Parang willing na kasi si Samperini no, na kung mamamatay siya. Pero alam mo ba, lagi na sa isip niya yung hiniling niya doon sa may dagat Sabi niya, Lord, sabi niya, kung bubuhayin mo ako, sabi niya, yung buhay ko ipaglilingkod ko sa iyo, sabi niya. Hindi yun nawawala sa isip niya. Kaya ano man yung pinagdadaanan niyang torture, yun yung nasa isip niya. Kung bubuhayin ako ni Lord, pagwawagian ko to. And really, no? Hanggang dumating yung rescue, no, ng mga American soldiers pa, no, nung dumating na si MacArthur, no, yun na yun, napagwagian na, no, na nakuha na sila, na rescue na sila. Kaya mula noon, no, talagang pinilit niya na ipaglingkod yung kanyang buhay, pero still, no, hindi madali. Kasi andoon yung attack ng kung paano siya magpapatawad. Kasi andun yung torture minsan natutulog na siya, nasa safe na lugar na siya, nakauwi na siya natutulog na siya, meron lang siyang marinig na something, talagang babalik sa kanya yung anxiety ng gera. So andoon yung pag-iyak niya, andoon yung paghingi niya talaga ng tulong sa Panginoon, na yung mental, no, at saka emotional, mapagwagian niya. And alam nyo, nag-start yun nung balikan niya yung bansa, no, at patawarin niya lahat ng mga sundalo na lumuhod sa harap niya, no? Pinatawad niya sila, niyakap niya yung mga sundalo. So imaginein mo, eto, namatay siya sa age ng nasa almost 100 na siya no? Pero hindi naman siya nakarating sa exact na 100 age, no? Umabot siya ng 90, parang 98 years old yata nung siya ay namatay. Pero imaginein mo, no? Yung binigyan siya ng Panginoon Diyos ng pagkakataon, no, na mabuhay at ipinaglingkod niya yung kanyang buhay. Napakaganda, no? Kung mapapanood niyo yun, no? Dalawang movie yun Yung isa is Unbreakable yata, yung title, no? Pero it's a true to life story at parang kanyang testimony itong dalawang pelikula na ito, na testimony niya. So yun yung naaalala ko rito, no? Standing the test, no? Kasi siya yung nakita ko na talagang kayanan niya yun dahil pinanghawakan niya, no, na sabi niya, kung bubuhayin mo ako. So hinayaan niya kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay niya, no? So standing the test, no, means to emerge from trial with your faith intact, no? Yung pananampalataya mo nandoon pa rin sa kabila ng mga pagsubok. It implies a steady, stubborn
refusal to let go of God's hand, no? Yung patuloy kang kumapit, ano man yung mangyari. As you navigate this week, don't focus on the entire year ahead. Focus on standing through today's challenge. So wag mong tignan yung yung part na ang layo pa, ang tagal pa. Nandito pa lang tayo sa second week. Pero nahihirapan na ako. So wag mong tignan yon, no? Kundi mag-focus ka doon sa manatili ka doon sa inumpisahan mo, no? Every day, no? Mag-focus ka sa everyday task and challenges mo, no? So in that way, no? Sa tulong ng ating Panginoong Diyos, mapagwawagian natin ito, no? Makakamit natin yung ano man yung ginogol natin for this year. Pero higit sa lahat, hindi lang for this year, for our lifetime, no? Sa ating buhay dito sa mundong ito, no? Na sana mapagwagian natin hanggang sa isuko natin, no? Yung ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Yun naman yung ultimate goal nating mga Kristiyano. Diba? Yung manatili tayo hanggang doon sa dulo. Yan. So napakagandang paalala sa atin for this morning, no, sa ating devotion. Yan. So maraming salamat. A blessed morning kay inaanak Jonel at kay Pastor Eugene. Gayon din sa aking anak, ano, at sa lahat ng kasama ninyo. Saan man kayo sa mga oras na ito, no? A blessed morning sa inyo. Bago po tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito, sa pagpapalakas, Panginoon, sa aming pananampalataya, sa pagpapatibay sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kung sa aming kalakasan lamang, Panginoon, ay hindi namin kaya ang mga pagsubok sa buhay. Ngunit alam namin na sa tulong mo, ito ay aming makakaya. Gabayan mo kami, Panginoon, palagi. I-direct mo kami lagi sa tamang daan. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, at focus para tahakin, Panginoon, ang magandang buhay na ihinanda mo para sa bawat isa sa amin. I-bless mo po ang araw na ito. Tulungan mo, Panginoon, na maging tagumpay kami sa aming mga gawain sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. At dinadalangin din namin, Panginoon, na lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito idalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, a blessed morning po sa bawat isa. And see you later sa ating evening devotion. Ayan. So, take care and God bless.